Okay po. So I have here the specific task under WAP pertaining to teachers. So kahapon medyo confusing but we're very thankful because our trainers and so as we all know, di ba pinakamaganda malaman para rin tayo mga doktor kung ano ang problema sa bata. Bago natin malaman yun, ang ginagawa natin po ay we conduct our administered diagnostic test. So, sa activities, magkakaroon lang po yan ng administration of diagnostic test for higher order thinking structure, skills, structure of learning outcome integrated to most essential learning competencies. So, hindi po, wala pong confusion dyan pertaining to solo. Gawa po tayo ng diagnostic test and aligned with our MELCs kung 8 to 10, tapos sa matatag curriculum kanilang pag 7, tapos make sure integrated si HATS solo. Then, ang timeline po niyan, every first week po of the quarter for the whole school year. So every quarter, yung first week niya, di ba? So 4 na beses po gagawin ang diagnostic test per quarter. So, tayo sa English, ang MELCs natin ay 2-3 lang. Tama po sa English 9? Tama po na-edit ng regional office tapos pinababa nila into 2 to 3. Kaya minsan, na-confuse yung ibang department, ang bilis ng English na yun. Diba? Kasi sa atin nila lang 2-3. So pinapahaba na lang natin sa enhancement, enriching, or intervention classes. So, expected outcome, ayan po. So, una po, outcome, MOP na rin, yung diagnostic test, and gagawin natin, diagnostic test 4 times per quarter po yan. Then, item analysis po, kailangan natin malaman bakit po. So, para malaman natin kung ano yung alam na ng bata at hindi pa alam. Yun na naman ang purpose ng diagnostic test. Then, next po natin ay, after po natin malaman kung ano po yung weakness and strength of our learners, magde-design na po tayo and magka-craft ng lesson exemplars with HATS solo. Sorry po, my bad. HATS solo integration. Yan po ay based on item analysis ng ating diagnostic test. Tapos, ating, ano nga po sunod? Activity. Magpo-provide po tayo ng learning activity sheet to our learners pertaining to activity na syempre ginawa natin. Ayaw ko, ginagawa niyo pa rin yung strength ng mga bata activity. Sometimes hindi na natin yun i-enhance. Parang gagawin natin intervention part kung saan sila mahina. Just, let's say for example, sa grade 9, ang pansin ko talagang hirap ang bata ay grammar, lalo na pag modals. So sa modals first quarter yun. Kung yun lang nakita natin problema, yun yung gawa natin ng learning activity sheet. Then intervention and enhancement activities. So, minsan performance task, yun po, like mga role play, projects, realia ba yun? Yung mga, di ba? And sa grade 9 naman po kasi theatrical play tayo. Most of the time. And, kailan mo siya gagawin? Kung ang diagnostic test ginagawa first week of every quarter of the whole school year, second week naman po yan of every quarter for the school year. Siyempre, unahin natin diagnostic test bago nyo magagawa yung pag-design ng mga learning exemplars natin. Then, ano pong MOV, compile natin? Expected outcome. Una, magkakaroon tayo ng compilation of teacher-made learning activity sheets. So, pag sinabi natin teacher-made, yan po ay fully approved, reviewed and approved by our master teacher. Para mo, in case magkaroon ng clarification ng ating head, like, anong nangyari dito? Ito ba na dumaan ba sa head? Sa master teacher mo? Opo, ma'am, dumaan po. So, you have the license or permit to conduct or to provide the compilation of our LAS to our learners. Kasi minsan,
Actually, yung wala din alam, nakala ko pwedeng gawa lang ng gawa. Maganda pala talaga na approve ng master teacher para in case magkaroon ng problem, lalo sa mga academic awards natin, isa nagtatanong sila ng uri ng output, activities, at least dumaan sa master teacher, meaning it was reviewed and checked by the one who's expert pertaining to our major. So the last one po is the instructional materials, sa mga visual aids. Kasi, di ba, as we all know, ang 21st century learners, sometimes they get bored pag pala yung worksheets. So provide din tayo ng mga visual aids like this. O may mga printables, yung malalaki, mga activity na in line doon sa item analysis na lumabas. So, bago tayo magkakaroon, bago yung susunod na activity, na trabaho natin, which is to find the least mastered competencies pertaining to formative and summative outputs ng bata. Pero gagawin nyo muna yon, just make sure na nakapag-diagnose tayo ng bata and we provided the last appropriate to the item analysis. So, then meron pa ho, ito po ay collaborative effort ng San Vicente District. So ito, crafting naman kami ng assessment strategies and materials. So ayan ho, ito ang ginawa na dyan ay assessment na. So, yan po, may toss na, yung hand solo. So, tututok na si ma'am at si sir sa paggawa ng content of hand solo. Yung framework, yung competing step natin, the question, acceptable answer, and the rationalization. Assessment, ayun po. So, sabi ni Ma'am, Monday to Friday, gawin ito, siguro monitoring. And expected outcome po natin, improve students' level of understanding and engage them through various activities, anchored to solo framework, then MOVs, yung teacher-made formative, summative, assessment, and performance tasks. So, yun lang po. Then, yung others po ay ongoing. So, for encoding po, para po masend namin later. And that would be all po, and we are very much open for workplace application plan of teachers. Sige po, tingnan po natin. Meron po muna gusto mag-comment, mag-react, mag-suggest, magtanong. Sige, simulan po natin ulit. Ang kanilang application, again, ang objective nila mag-incorporate pa din. Siyempre, wala silang provision of TA, kaya walang additional, isa lang sila. Mag-incorporate lang sila ng solo framework. So, specifically, the workplace application plan you prepared is definitely for the implementation of the solo hats or the use of the utilization of the hats PLPs. Pwede siguro incorporate the solo framework in enhancing the learner's cognitive level and in providing learning opportunities for them to develop higher order thinking skills through the use of professional learning packages. Ba kailangan nyo gamitin yan? Billion na ginastos ang DepEd sa professional learning packages. Para hindi na kayo masyadong mag-iisip. Although, our package consists only of very few examples. Nakita na po yung package, di ba, during the walkthrough. Nakita rin niyo po sa package na yung corresponding PISA competency where our competency in the K-12 curriculum were aligned. Di ba? So, ito pala, competency na may PISA, kailangan. Ito pala, matutuwa ko talaga sa klase kasi baka mapili yung school namin. Hindi po ba kayo nagtataka, bakit ba kami lagi nakasama sa PISA? Lagi kami epektado sa report ng PISA, hindi naman kami kasali sa PISA. Naisip niyo ba yan? Alam niyo po ba kung sino nabigyan ng PISA? Meron po ba ditong schools na nabigyan ng PISA in 2017? El Nido and Taytay. We only have 3, Coron, El Nido, and Taytay. I'm just
years kayo? Anong year kayo? 2017 din? Hindi. Later na kayo. After pandemic na kayo? Di ba after pandemic? 2022 kayo result ng branches. Nakapisa kayo, di ba? In 2017, sir, pag-design siya, tapos mag-a-administer siya ng MELDS-based with hot solo diagnostic test. Okay ba ito sa inyo? Okay ba ito sa inyo? Tama naman si Sir Delina. Hindi ka naman makakapagbigay ng gamot. Maliban na lang kung alam mo kung ano ang dapat gamutin. Hindi yung pagka-high blood dahil yung agad ang mapa-high blood. Hindi mo alam na dahil nung na-high blood ka. Teachers, dapat alam natin yun ha. Huwag yung pag nagtaas ang BP, ino maganda pa pababa ng BP. Alamin niyo muna, baka ba nagtaas ang BP mo? Baka may UTI ka, may infection ka, may ganito ka. Pag lagi pag may BP, baka naman galit ka lang, galit ka sa asawa mo, kaya na-high blood ka, tapos iinaman mo agad ang gamot. Baka pinailakan mo sa asawa mo para magpati kayo, baka pagbababa. Huwag agad yung naggamot, ay naku, mawawa ang kidney. Naintindihan? Same. Doon sa specific task. Diba? Minsan kasi, ito, hindi nagsasasagot. Ito, tahimik, bibigyan mo na kagad ng intervention. Hindi naman pala marunong, hindi naman pala nagkasalita. Yes, salitan pala, magaling. Tapos hindi nagsasalita, akala mo hindi marunong magsalita. O tapos pag nagpa-assign ka, ang ganda na kanyang paragraph, akala mo nagpagawa sa bahay. Kung pala talagang marunong, hindi mo na talaga binigyan ng pagkakataon na magsalita. Okay? Hence, highly recommended yung pagkakaroon ng diagnostic test. Pero sabi ni Sir, mag-administer na siya, mag-design pa siya. Siguro mas maganda ang ilawin natin sa specific task ay, ano kaya? Ha? Assess student performance through diagnostic test. So, paano ka mag-a-assess? Ay, di muna, mag-design ka muna. Kasi baka walang available. Specific activity, o design, number 1, design, so unahin mo, assessment. Okay? Assess learner's performance through diagnostic test. So, anong activity mo? Di syempre, gumawa ka muna. Craft or design, diagnostic test. I said, doon na sa activities tayo, sir. Doon na tayo sa activities, sir. Ako lang gagawin para makapag-assess ka ng performance. Syempre, doon ka sa activities number 1, ay mag-craft or design, craft/design diagnostic test. O, sunod, syempre, mag-administer ka na. Administer diagnostic test. Kanino? To all students from grade, sino ba bibigyan mo? O, sa may klase ko. Administer ka na. Dalawa lang gagawin ko dyan. It's, you design the test and you administer the test. Pwede mo rin dagdagan, analyze result of the diagnostic test. Okay? Hindi pagkatapos ng test, wala na. Pag-analyze ka rin, okay? I-analyze din natin yung result. Analyze result of the diagnostic test. Para at least alam mo, ito pala ang resulta, ito pala ang bata na ito ganito, pag naglapat ka ng strategy, gumawa ka ng activities, nag-group activities ka, alam mo sino ang magkakasama, sino ang dapat bigyan ng intervention or remediation. Siyempre, at timeline, as much as possible, first week of every quarter of the school year. So, gagawin pala ni Sir diagnostic test, quarterly diagnostic test. Okay? Sige, quarterly, so nakalagay naman doon. Item analysis, tama, kasi mag-a-analyze siya, so kailangan niya yung report ng item analysis. Okay? Ferdinand E. Santa Ana, siya ang bahala dyan. Next. Mura-girahan mo. Opo, alisin mo na kasi nandun na po yung design natin sa specific activity. Next, number 2, ano ang sabi ni Sir? Gagawa ka ngayon na lesson exam. Yan nasa lang yung activities. Ayan. Okay, tama. Yan ang yung mga bulleted activities. Next. May diagnostic test ka na, nabigyan ka na ng training, di ba? Kasi yung training, nandun kayo master teacher na. Mamilala niyo po ba dyan attending na? Automatic yun eh. Automatic yun na dapat eh. Meron kang alam. Next, anong gagawin mo? Design ulit. Design lesson exemplars. Yan. Design lesson exemplars using hot solo framework. Yun na.
or incorporating the HAT Solo Framework. Diba? Ang tawag doon ng pag ang mga bata. Bakit sasabihin, di ba gagawa pa ng lesson exemplar, meron na ang learning package. Ulit, ang learning package natin ay hindi kompleto based on competency. Ang meron lang po tayo sa ating learning package ay mga competencies na align kay PISA competency. Okay? Average or... Ngayon, meron ka na mag-design. Anong sabi ni Sir kanina? Nag-design exemplar. Mag-provide na raw siya ng activity. Kaya hindi ka pa nakakalaw, ano i-provide mo? Pag nag-design ka, ano yung gagawin mo ng lesson exemplar? Ha? Wala namang ganyan doon. O, magka-craft ka na. Gumawa ka muna ng proposal. Huwag kang basta, yung competency 1 and 2, yung 3 and 4, yung 5 and 6, yung 7 and 8, huwag kang basta magturo-turo. Kasi baka hindi lahat ng teacher karong gumawa na lesson exemplar. Dapat meron kang orientation. Dapat meron kang provision of TA. So dapat may proposal ka dyan. Gumawa ka muna ng proposal on designing lesson exemplar using incorporating HAT Solo Framework. Tandaan ninyo, lahat ng gagawin ninyong activity, gawin nyo ng proposal. Approve yung proposal. Para pag nagpa-promote kayo, attach mo yung proposal mo. O, tandaan mo, ang gagawin mo ay new. Pag in-approve ang iyong lesson exemplar at nakatanggap ka ng certificate of acceptance sa dulo ng bawat kinakraft nating instructional materials, ang dapat matatanggap natin is a certificate of acceptance. Pag meron ka ng certificate of acceptance, i-attach mo sa iyong project proposal. That's innovation. You can use that in your promotion, particularly for head teacher and master teachers and public schools district supervisors. Importante yan kung ikaw ay may balak mong PSDS. May PSDS dapat marami kang accomplishment done which refers to curriculum implementation. Hindi pwede nagpabakod ka, nagpagawa ka ng gagawin mo, nakalagay project proposal, tapos ano yung susunod mo? Hindi ka pa, gagawa pa lang tayo ng ang task natin, gumawa ng ng lesson exemplar, di ba? Conduct. Magkakanta ka na. Kanda, project, proposal or implement the project proposal on designing lesson exemplar. Nakapagsulat ka na, natapos na ang iyong lesson exemplar. Ano na gagawin mo? Sabi ni Sir kanina raw isasubmit? Sabi ni Sir Ferdy kanina, saan daw isasubmit? Sa master teacher. Hindi mo pwede yung master teacher. Hindi mo pwede yung master teacher. Yun ang facilitator doon sa pagkanta, ang paggawa ng design ng lesson exemplar. Kasi, sino ang tamang tao sa school na dapat pasahan ninyo o magpa-review kayo o magpa-recommend kayo ng inyong lesson exemplars? MTs ba yan? Sino sa school? Yung MTs magpuprovide ng TA. Sino ang magre-recommend ng inyong crafted LEs? Tatlo ang section ng Curriculum Implementation Division. Taga-CID, di ba? Tatlo, ulitin ko ha. Tatlo ang subsections, di ba yung SGOD, maraming section, may engineering, may planning, may SEPS, di ba? May HRDS. Ang CID, tatlo ang section sa aming opisina. Ang unang section, Educational Program Supervision Section. EPSS, Education Program Supervision Section. Sino mga tao doon? Lahat ng EPSS, EPS ang Science, ang Math, ang Pilipino, lahat ng EPSS ang Learning Area. Second section, District Instructional Supervision Section, DISS, yung mga PSDS yun. Wala sa division, pero nandoon sa field. Parehas siya ng sweldo. Pero pinagkaiba. Pangatlong section, Learning Resources Management Section or LRMS. Kaya may Learning Resource Manager in the person of Dr. Mary Teresa Castro. Siya yung chief naman doon sa isang section. We have 3 section. Kaya ang pag-uusapan, ano ang trabaho ni LRMS? Ang trabaho ni LRMS, mag-quality assured ng lahat ng contextualized
indigenized learning materials prepared by teachers, school head, master teachers, whoever in the field for quality assurance. So, dapat lahat ng school may NR coordinator. Kasi yan ang lesson, pagiging basis ng lesson plan mo. So, ang susunod mo, gagawa ka na naman ng assessment materials. Same, kung wala siyang pinagkaiba sa step doon sa designing lesson exemplar, ano lang ang pagkakaiba? Doon sa pangalawa, what you prepared is the lesson exemplar. Sa pangatlo, ang i-prepare mo naman ay, ano i-prepare mo? Learning assessments, worksheets, labs, doon naman siya. Same din ang process. Papalitan mo lang yung exemplar, papalitan mo na assessment materials. Malinaw. So, sa dulo niyan, lagi kang mayroong quality assurance kapag nag-design ng instructional materials. Okay, so you design lesson exemplar, you design assessment materials, sa dulo, huwag kakalimutan, again, performance implementation review. Hindi yung pag natapos, tapos na, gagamitin na. Performance implementation review para, do I need to revise the material? Do I need to revise the lesson exemplar? O, sama-sama kayo. I-review ninyo ang mga ginawa ng exemplar at ang mga ginawa ninyo mga labs. Sir, masyado bang mahirap ito? Sa level ng mga bata, pwede bang magawa tayo ng additional material? Okay. Alam nyo ba, kung ako ay magsasuggest sa inyo, sa preparation of the lesson exemplars, pwede kayo sa English teacher grade 7, grade 7 English teachers, magsama-sama kayo. Magkaroon kayo ng common list of unpacked objective and clustered objectives of the grade 7 o the curriculum. Para, yung gagamitin ng unpacked objective at saka clustered objective, uniform sa level ng school. Malinaw, kung kaya nga ba yung district mas maganda. Pero kasi mahirap mag-district kasi kayo secondary. O lahat kayo. Ilang kayong English teacher sa ilang department sa school. You go together, you prepare the stuff. Bago kayo gumawa ng lesson exemplar, i-consider ninyo yung unpacking and clustering of competencies. Para pag may teacher na gusto mag-unpack at mag-cluster, meron agad reference. Para pag gumawa kayo ng TOS, uniform nyo ng TOS kasi uniform din ang ginamit ninyo unpacked and clustered competencies. Okay? So, susunod ka na exemplar, assessment materials, punta ka na susunod, maganda ka ng performance implementation review. So, dun sa review, tapos sa dulo, di mag-submit ka ulit ng report ng activities mo ng iyong WAP sa iyong respective master teacher, head teacher, and school head. Kasi sa level ng teacher, siyempre, sasabit ka kay master teacher, sasabit ka kay head teacher, sasabit ka kay school head for review and approval. Okay? May tanong? Ulit sample para malaman yan sa utilization ng HAS-PLPs. Question, mga kasamahang guro, hindi po nakakulong dyan yung activity, ha? The activities may be added, tasks may also be added, depending on the context of your respective schools. Pwede rin kayo magtanong kay school head nyo, pwede rin kayo magtanong sa mga kasamahan yung master teachers, kung ano pa pwede din nyo idagdag. Or at least, these are some of the basics that we can include in our workplace application plan for us to ensure na, again, pag ang pinag-usapan ay si HAS-PLPs, we can assure na nakakarating si HAS-PLPs sa lahat po ng ating mga kasamahang guro sa ating po mga paaralan. Sige po. Any other concern? Any other issues? Ang dami rin pa nang gagawain, madam. Yes. Ginagawa nyo na lang yan. Wala lang kayong plano. Kaya parang walang direksyon. Kaya bisa nasasayang ang ginagawa nyo. Kasi pagkatapos ito, laho na sa baon. Itutupin naman nila paper. Itutupin ang kartulina. Tapos doon. Kukunin nyo sa susunod. Diba? Yung dulo talagang nilalagay pa ng mga masking tape yung dulo. Scratch tape para hindi masisira. Kasi didikit mo sa susunod na quarter. Sa susunod na taon. Diba? Okay. Questions? Kaya-kaya bang gawin nyo ng mga teachers? Kaya. Kaya ba yan? O, sa dulo ng kwento, huwag yung pilitin na kakayanin yung mag-isa. There are master teachers and there are head teachers. Your workplace application plan, present nyo lagi kay master teacher. At kung ito naman yung master teachers, I hope, hindi mo naman ipagdadamot yung oras mo at yung kalidad mo to at least
assist our teachers in the implementation of their workplace application. Kasi hindi naman talaga magagawa yung plan na mag-isa lang sila. You work together. Ano po? Sige. Maganda nga sa teachers, pag nakulat niyo yung work ng mga teachers, titignan mo din, what are the commonalities? So, di paglapat mo ng technical assistance, pare-pareha sa technical assistance na pwede natin ang pag pare-pareha sa kailangan nila, isang salpakan ka lang, ipid tayo sa kanya. Okay po? Unless otherwise, may mga teachers na nangangailangan ng kakaibang DA o di pag-coaching, mentoring na lang kayo kasi baka naman isa lang siya o dalawa lang siya. Kung in general, yan ang concern sa karamihan, then you put it in one session for the learning actions. May tanong pa po. Malinaw na po yung WAP? Pwede na po mag-revise? Pwede na mag-revise? Pwede po kayo magdagdag, pero sana yung